Sir, anong kakaiba sa Okoy mo? Kung pagbabasihan po natin yung Okoy po nila at sa amin ay halos pares lang naman po. Ang kaiba lang po yung timpla at sarap. At yung dami po ng hipon po natin na hindi po nila kayang tumbasan. Special Okoy! Overload po ang hipon natin. Special Okoy, pang merienda, pang ulam na po natin to. At sulit po ang ating Okoy po. Boss, anong binibenta nyo dito? Bali special Okoy po sir ng Malabon po. Special Okoy. Opo. Parang ang lalaki. Ano ba to yung laman nito ng Okoy mo? Bali sir, meron po tayong tinatawag po na suwain na hipo na kung saan kahit yung balat po nakakain po yan sir. Tapos may nakapaloob po sa kanya yung toge at kalabasa po. Ilang sir, ilang hipo ng laman ng isang order? Pag malalaki po yung hipo natin sir, 6 hanggang 7 po. Pero pag medyo medium lang po, maabot po tayo ng hanggang 12 piraso po. Okay. Lagi ba kayo nakapwesto dito, sir? Madalas po sir, pero pinakaano po talaga namin dito sir, Biyernes po. Biyernes talaga. Anong oras kayo pumupwesto dito? Mga alas 7 po ng umaga, nandito na po kami. Hanggang sa maubos po yung aming paninda. Anong location niyo dito, sir? Nandito po tayo sa harap po ng KFC, sa kahabaan po ng Carriedo po ng Quiapo. Ano palang sir? Anong pangalan nitong Okoy nyo? Ito po, kung tawagin po natin siya ay si Aling Ining. Aling Ining. Tansya nyo, sir, gaano katagal na si Aling Ining? Tansya ko po mga nasa 50 years na po siya nagluluto po. Okay, sige. Pa-order ako, sir, ng isang Okoy. Nakakailang ka, sir? Nakakailang Okoy ka sa isang araw? Pag ordinaryong araw po, kung saan po hindi naman po ganun karami ang tao, nakakaisandaan lang po tayo, piraso po ng Okoy. Ngunit pag ganito pong Biyernes, hanggang 120 hanggang 150 piraso po. Grabe. Saan niyo pa niluluto to, sir? Sa Malabon po. Malabon? Opo. Tapos dinadala niyo pa dito sa Quiapo? Opo, para matikman din po ng mga taga Quiapo po yung Okoy po natin. Hindi lang po sa Malabon. Okay. Hanggang sa Baclaran po, nakakarating po tayo. Paano nagsimula tong pagtitinda niyo ng Okoy dito sa Quiapo? Ito po kasing Okoy natin, sir. Kung hindi ko lang po, kasi hindi pa daw po ako pinapanganak. Sabi po ng nanay ko, sa edad ko pong 42, so talaga masabi ko pong matagal na po to. Kumalat po yung Okoy po natin, gawa nga si nanay po, mga naturuan po, kaya mga nagsarili na po. Pero kung nyo po, ito po yung unang-unang nag-Okoy po sa Malabon po. Tanong ko lang, sir, anong kakaiba sa Okoy mo sa dami-dami na nagtitinda ng Okoy ngayon dito sa Quiapo? Kung pagbabasihan po natin yung Okoy po nila at sa amin ay halos pares lang naman po. Ang kaiba lang po yung timpla at sarap. At yung dami po ng hipon po natin na hindi po nila kayang tumbasan. Okay, sir. Yung suka nyo, may sawsawan suka, no? Opo, sir. Ang suka po natin ay niluluto rin po natin yan, sir. Homemade nyo rin yung suka? Opo. Ako sa kami na rin po ang nagtitimpla. Sa isang Okoy, isang ganito lang? Opo, depende po, sir. Yung iba po kasi, sir, sasarapan sila sa suka natin. Hihigop po nila yung suka natin. Pwedeng humingi pag naubos to. Opo, kulang. Ayos. O sige, sir. Thank you, sir. Tikman ko muna yung Okoy mo. Opo. At ay mga kabangers, nandito ulit tayo ngayon sa Quiapo, Manila. Nakita natin dito yung yung Okoy na matagal na nating hinahanap. Yung Okoy ni Aling Ining na 50 years plus na sila nagtitinda ng Okoy dito. Ay, sa Malabon pala sila nagsimula na dinadala nila dito sa Quiapo. Ayan, tikman natin. Grabe. Sobrang lalaki nung hipon. Ito palang hipon na ginamit nila, swahe. Ayan dami. 60 pesos lang. Tikman natin. Ayan. Ating gano'n, no? Kain tayo. Nakakain nga yung nakakain nga yung balat. Hindi tulad ng ibang hipon na matigas talaga yung pagkabalat niya, di ba? Yup. Ang daming bumibili, dinudumog si kuya. Kadalasan pala si kuya dito parang ito yung Biyernes. Yung weekend lang. Ang lasa din nung suka nila. Ito pala yung niluluto rin nila yung suka. Kaya, bagay na bagay dun sa Okoy nila. Dito lang sila sa may entrance, Carriedo. Tapat lang sila ng KFC. Okay.
Ayan, bisitahin na si Aling Ineng Okoy dito sa Carriedo. Napakasol dito mga lods. Paano? Busin ko muna to.